So, bakit ini-encourage ko pa rin sila na i-take yung opportunity na pasukin pa rin yung platform? Kasi syempre, ang laki ng opportunity. Kumbaga, magbabayad ka lang ng 0.5 to 1% na registration. Tapos, ipasa mo lang yung challenge. Magkakaroon ka na ng capital. Di ba? Kung isipin nyo, yung $100 mo, kung iti-trade mo yung $100 mo, tapos mag-gain ka dun sa $100 mo ng 10%, which is $10 lang yun. Pero kung yung $100 mo, i-register mo siya sa prop firm, so yung $100 mo na yun, pwede kang mag-avail ng magkano? 10,000. 10,000 na account. So kung maipasa mo yung 10,000 na account ngayon, marerefund mo pa yung $100 mo, tapos pag nag-gain ka naman ng 10%, which is equal din dun sa 10% na ginain mo sa $100, $1,000 yun. Tapos yung split profit, sabihin na natin 80-20. So meron kang 800. Diba? Sobrang layo ng ng opportunity. Tsaka $100, magkano lang naman yun, guys. Diba? Mas maganda pa rin yung ma-penetrate natin yung mga prop firms. Napakagandang opportunity niyan. So I will encourage you guys na huwag kayong mapanghinaan kung ano yung nangyayari sa My Forex Funds. Napakarami namang ibang prop firm. FTMO, medyo mahal lang sila pero matatag sila, medyo mahal lang. Yung iba naman, napakaraming bago, yung list. I-double check nyo lang guys na hindi ma-manipulate yung back-end, kung maraming prop firm ang gumagamit sa same na broker, mas maigi. At least alam natin na hindi mahirap ma-manipulate, Ayan, So tuloy lang, wag kayong mapanghinaan. Kung halimbawa nakapasa na kayo sa My Forex Funds, makakapasa rin kayo sa ibang prop firm kasi pare-paras lang naman yung business model ng mga yan. Yun lang. Pagdating dito sa mga prop firm na to, kung meron ka namang skill set, why not, di ba? Why not? Napakaganda ng opportunity. Normally naman pag yung mga tao na ayaw nila sa prop firm kasi hindi sila makapasa sa prop firm. Ganun lang kadali yan. Ganun lang kadali yun. Okay guys, pagka may mga tanong kayo nga pala, meron tayong member sa WOG Squad na hindi ko na lang pangalanan, So meron siyang ang background niya is nagtatrabaho siya sa AMLA, So marami siyang alam sa securities, alam niya kung ano yung proper, Hindi naman para dahil ma-manipulate natin yung AMLA, pero at least nakakapag-guide siya sa atin kung ano yung proper na approach, So pwede kayong mag-message sa GC, try natin kung may mga tanong kayo, try natin iba to sa kanya, Pati sa mga brokers, sa mga regulators, marami siyang alam, pati sa mga bangko, alam niya kung ano yung proper na approach, So kung may mga concern kayo tungkol doon, message lang kayo kay Maya. Alright guys, God bless.